Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pagpaksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo sa Galatia 6:1 hanggang 6. Magtulungan tayo. Sabi doon sa 1 hanggang 5. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu, ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililing lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. 6. Habang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Uli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ang Galatia 6 ay tungkol sa praktikal na pamumuhay ng mga mananampalataya matapos turuan ni Pablo ang mga kapatid tungkol sa pagpasan ng pasanin ng isa't isa. Yung pong aking binasa sa Galatia 6:1 hanggang 5. Itinuro naman niya ang tamang pakikitungo sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang talata ay hindi sa pilitang paniningil, kundi paanyaya sa pagkakilala at pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Sabi doon sa Gawa 20:35, mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. At doon sa Roma 12:13, makibahagi sa pangangailangan ng mga banal. 13:16 ng Hebreo, huwag kaligtaan ng paggawa ng mabuti at pakikibahagi. Ano ibig sabihin ng tinuturuan ng salita? Ito ay tumutukoy sa mga tumatanggap ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Hindi lamang sila tagapakinig, kundi mga alagad na lumalago sa kaalaman ng Diyos. Mateo 28:19 hanggang 20. Turuan ng mga alagad. Kolosas 3:16, mananang sagana ang salita ni Kristo. Santiago 1:22, maging tagatupad ng salita. Ang tumatanggap ng espiritual na pagpapala ay may pananagutang magpakita ng pagpapahalaga. Ano ibig sabihin? Yung makibahagi. Ang salitang Grego na ginamit dito ay may diwang magbahagi o magbigay ng suporta. Ipinapakita nito na ang pakikipagtulungan sa gawain ni Abay Yahawa. Pilipos 4:14 hanggang 16. Nakibahagi ang mga taga-Pilipos sa pangangailangan ni Pablo. Roma 15:27, ang tumanggap ng espiritual na pagpapala ay dapat magbahagi ng material na pagpapala. Pangalawang Korinto 9:7, magbigay ng masaya. Ano ang aral? Ang pagbibigay ay hindi lamang pera. Maaari rin itong panahon, paglilingkod, panalangin at iba pang tulong. Ikaapat, sa lahat ng mabubuting bagay. Hindi limitado sa salapi lamang. Kasama rito ang anumang mabuting bagay na makatutulong sa gawain at sa lingkod ng Diyos. Maaring kabilang ang pagkain, damit, material na tulong, panalangin, pag-aaruga, pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga. Unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Lucas 10:7. Unang Korinto 9:11 hanggang 14. Kinikilala ng Diyos na may karapatan ang mga manggagawa sa Ebanghelyo na tumanggap ng suporta. Ikalima, doon sa nagtuturo. Sino itong tinutukoy dito? Ito ay tumutukoy sa mga tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ho lahat. Kasi maraming nagtuturo,
hindi naman itinuturo yung salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa sino mang nag-aangkin lamang na guro, kundi sa tunay na naglilingkod sa pagtuturo ng katotohanan. Efeso 4:11-12. Ito yung mga pastor, guro para sa ikatitibay ng mga banal. Pangalawang Timoteo 2:2, magturo sa mga taong makapagtuturo rin sa iba. Unang Pedro 5:2-3, magpastol ng kusang loob at hindi dahil sa pakinabang. Ika-6, babala sa magkasunod na talata. Kaagad pagkatapos nito ay sinabi ni Pablo, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro. Galatia 6:7. Ipinapakita nito na ang pakikibahagi sa gawain ng Diyos ay bahagi ng paghahasik para sa Espiritu. Galatia 6:7-8. Kawikaan 11:25. Pangalawang Korinto 9:6. Aral, ang pagiging mapagbigay sa gawain ng Diyos ay isang uri ng mabuting paghahasik na may espiritual na bunga. Ang Galatia 6:6 ay nagtuturo na, una, ang tumatanggap ng turo ng salita ay dapat magpakita ng pasasalamat. Ikalawa, dapat siyang makibahagi sa mga pangangailangan ng mga nagtuturo. Ikatlo, ang pakikibahagi ay maaring material o iba pang mabubuting bagay. Kaapat, ito ay kusang loob at bunga ng pag-ibig, hindi sa pilitan. Kalima, bahagi ito ng pagtutulungan sa gawain ng Diyos at ng paghahasik para sa Espiritu. Galatia 6:6, Roma 15:27, Pilipos 4:14-16, Unang Korinto 9:11-14, Lucas 17, Unang Timoteo 5:17-18, Hebreo 13:16, Pangalawang Korinto 9:7, Galatia 6:7-8. Mahalagang punto. Ang talatang ito ay hindi nagtuturo ng sapilitang pagbibigay o pagbabayad para sa kaligtasan. Itinuturo nito ang kusang pakikibahagi at suporta sa mga tapat na nagtuturo. Ang salita ng Diyos bilang bunga ng pag-ibig, pasasalamat at pakikipagkaisa sa gawain ni Abay-Yawa. Muli po, maraming pong salamat. Nawa po ay pagkalooban tayo ng pangunawa ni Abay-Yawa sa ating ginawang paksa. Maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.